natin babaguhin ang sistema. Sa amin na ho kayo maniwala. Kasi itong panahon ng eleksyon, marami yung mga nangako sa inyo. Kung ano-ano ipapangako, lahat halos, libre ko, bibigay na sa inyo lahat, pati bahay, palupa, libre. Ito ang tanong ko sa inyo, saan kayo nakakita ng libreng bahay sa buong Pilipinas? Wala ang libreng bahay. Pati yung mga dati nakatira sa floodway, nalinipat sa Tanay. Lahat yung naguhulog. Yung police housing ko natin sa buong Pasig, naguhulog din po yan buwan-buwan. Pero yung ibang mga politiko, basta makuha lang yung matatamis yung oo, masusulat lang yung pangalan nila sa balota, ipapangako sa inyo lahat. Pero kami po, sinasabi lang mo namin yung totoo. Wala akong libre, pero ang libre dito yung mangarap. At tutulungan namin kayo, maabot yung pangarap nyo sa inyong mga anak na makapagtapos ng trabaho, ng inyong kanilang pag-aaral. Na magkaroon sila ng magaling o magandang kinabukasan dahil marangal ang kanilang hanap buhay. Ito po yung mga pangarap na nais namin ipasa sa inyo. At kaya lang po natin yan kung ang mga liderato po natin, una sa lahat, number 1, walang interes sa pera. Siya member ng Giting ng Pasig. Kaya po ako'y makikiusap ng matindi. Hindi po to dahil kakilala ko, may utang na loob ako. Meron po tayong utang na loob lahat sa bayan natin, sa komunidad natin, sa lungsod po natin. Tulungan niyo po kami maabot natin ang pangarap natin para sa ating mga anak, lalong-lalo na sa kabataan Pasigueño. At sama-sama kaya natin yan. So pwede umirit, straight vote po tayo. At teka muna, baka makalimutan nyo naman kami 3 ulo. Ano number namin? Ano number namin? Ano ibig sabihin nun? Okay, I love you too. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor po, Dodot Jaworski. Straight, Giting ng Pasig. Maraming po salamat. Muling iboto ang number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Hindi nyo nahalal nun. Baka mamaya po, yung benepisyo, hindi natin nagawa ngayon. Malay po natin kung wala si Pau, walang senior benefit. Kaya sana po, diretso na po natin lahat. Wala na po tayong iiwan. Yung 6 po, kailangan po buo dahil sa totoo lang, chairman yan ng isang committee na merong nagawa. May programa para sa ating Pasigueño, sa ating lungsod ng Pasig. Equally po, mahalaga rin dyan. Hindi rin magagawa ng bawat konsehal yan kung walang magaling, mahusay, na Vice Mayor na tumututok sa kanila. Yan naman po totoo. Si Vice Mayor Dodot po, ni minsan hindi nag-absent yan. Lagi nag-a-attend po yan ng bawat committee meeting ng ating plenary sa council. Nag-a-attend po si Vice Mayor Dodot. Kung nag-a-absent po yan, baka merong ordinansya na hindi napasa. Sayang po yung tulong. Kaya sana po, huwag natin kalimutan, dapat dire-diretso po, lalong-lalo na ang Vice Mayor ng Team Giting na si Dodot Jaworski. Ngayon po, sa party ko bilang congressman po, ang trabaho ko talaga, gumawa ng batas. Sa pink po na pamaypay na pinimimigay ko, nakasulat po dyan yung lahat ng batas na ginawa ko simula't simula na naging congressman ako. Unahin ko na po, sa totoo, yung pinakauna kong ginawa talaga, dahil dito po sa Pasig, nung una akong tumakbo, marami po noon ang nagsasabi nagtatrabaho sila na minimum wage earner sila. Nung bago po ako naging congressman, pag minimum wage earner ka, nagbabayad ka pa ng income tax. Pero ngayon po, dahil sa batas ko, wala na po, income tax exempt na po ang minimum wage earners. Yung iba, hindi ko na po babanggitin, yung mga ALS, mental health, yung mga ibang mga batas dyan. Isa na lang po babanggitin ko. Ito naman po yung sa inclusive learning education. Dito sa ating lungsod, sa totoo po, nung unang termino ko, noong 2007, naimbitahan po ako sa Bagong Ilog Elementary School. Naimbitahan po ako para mag-attend nung graduation ng ating mga
Learners with Disabilities, yung SPED. Pagdating ko po, 2008 po ito eh. Pagdating ko po doon, wala pang K-12 nun eh. Grade 6 ang graduation nun eh. Pagdating ko sa Bagong Ilog Elementary, nung binibigay po yung mga diploma, napansin ko, yung graduates po, kasing tangkad ko, kahit ko po, grade 6. So tinanong ko kay principal, sabi ko, ma'am, ang tatangkad pala ng ating mga estudyante na may disability, na sa SPED school natin. Kasi kahit ko sila eh. Sabi sa akin ni principal, kung ang totoo niyan, nung panahon kasi na yun, wala pa tayong SPED high school. So yung pinakamalapit na SPED high school sa atin, ay dun pa po sa Maynila, private pa. Kaya sabi raw ng mga magulang sa kanila, principal, kung pwede, paulit-ulit na lang yung anak ko sa grade 6. Kasi sa totoo, mas mabuti nang pumapasok kaysa sa bahay lang siya. Masyadong mahal pumunta pang Maynila. Pero pagkatapos po nun, nagtayo na tayo ng mga SPED high school sa ating lungsod. Ngayon, meron na tayong high school at elementary. Pero ang namumuno po niyan, Department of Education. E paano po yung bata na may autism? Kahit kano kagaling po ang mga teacher po natin magagaling, mahuhusay. Pero pag autism ang pinag-usapan, kailangan mo ng dalubhasa. Kailangan mo developmental pediatrician. Paano po kung ang problema hindi nahirapan siya magsalita? Kailangan po speech therapist. Kailangan ng mga physical therapist, occupational therapist, iba-ibang dalubhasa. Pero ang totoo po, kahit gaano kagaling ang isang guro, hindi po yun yung hindi yun yung training niya nung nag-aral siya. Kaya sa batas po na yan, nilagay ko na po, ang mamumuno na po ng SPED INRC natin ngayon, dapat DepEd at Department of Health para makapaglagay ng mga doktor. Kasi isa pa pong mahal dyan yung, di ba pag may anak na may disability, sa private pa po pupunta yan para magpa-assess. Ang mahal po, umaabot siya 2,000, 4,000, may 6,000 para ma-assess. Dapat po dito na sa ating mga SPED ILRCs. Pero, dinagdagan ko pa po ng bonus. Kasi ang totoo, pag ikay nanay o tatay na may anak na may disability, ang pinakakabado ka, paano kung mamatay na ako? Sino mag-aalaga sa aking anak? Kahit may kapatid po yan, may kanya-kanyang pamilya yan eventually. Kaya dito po sa bagong batas na ito, nilagay ko na rin po dyan ang DSWD para panghabang makagawa na po ng programa, parang 4Ps, para panghabang buhay, kahit wala na yung magulang, yung batang may disability na long term, kahit tumanda siya, nandiyan pa rin ang gobyerno para financially tulungan siya. Hindi siya may iwan mag-isa. Ako yung Pasigueño. Sa totoo naman yun. Pag may pagkakataon, lumabas ka, papakita mo nga yung shirt mo na taga-Pasig eh, para sigurado, talagang matuwa sa'yo. Tatanungin ka talaga, sana all. Yun ang comment talaga pag nalaman yung taga-Pasig ka. Kaya sana po, etong papunta na si Mayor Vico sa last term niya, bilang ugaling Pasigueño, sa isang tao na, alam naman natin, oo, talagang maganda naman ginawa sa atin eh. Hindi ba tama naman, nabigyan naman natin siya ng buong team meeting niya na talagang makakatulong sa kanya sa next term niya. Hindi ba yun naman ang ugaling Pasigueño? Siguraduhin natin, lahat ng halalin natin, taga-team meeting naman. Pagbigyan naman po natin yung mayor dito natin. Maaasahan po ba namin sa iyo yun? Maaasahan po ba namin sa iyo yun? Maraming salamat, Barangay Bambang. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig.
bansa, ang Pasig City CSO Academy. Ang coach mo sa buhay, palakpakan po natin, si Coach Paul Sinogat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Coach Paul Sinogat, isang life coach, isang development worker, at syempre, isa rin pong proud na anak ng isang simpleng manggagawa. Ang tatay ko po, siguro pamilyar kayo dyan sa kahabaan ng F. Manalo, yung paggawaan ng speaker dyan malapit sa City Hall, yung gasolinahan, tatay ko po yun. No, kaya po, doon po ako lumaki. Kaya po pag yung mga speaker ninyo, halimbawa, magdudugin, birthday ninyo, basag yung tunog, o galagal yung tunog, dalhin nyo lang po sa shop ng tatay ko. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko. Sisingilin pa rin po kayo. Mahirap lang po kami. Pero ano pong ibig ko sabihin? Hindi man po tayo galing sa politikal na pamilya o mayaman na pamilya, wala rin po tayong malaking makinarya. Pinagkatiwalaan po tayo ni Mayor Vico at Congressman Roman noong 2022. Kung maalala po ninyo, kasama na po nila ako noon. At alam niyo po ba, noong 2022, out of 22 na tumakbo, binigyan niyo po ako ng 36,890 votes. Maraming salamat po. Yun lang, ligwak ganun pa din. Kasi anim lang po kukunin top 9 po ako. Pero alam niyo po sa pag-iikot kanina sa Bambang, minsan, pag kinakamayan ko, hinahatak pa ako, sabi sa akin, mananalo ka na ngayon. Kaya naman po, alam niyo po, kung maalala niyo po ng 2022, ang dala-dala po nating plataforma, good governance. At isa po sa mga sangkap ng good governance ay yung mapanlahok ng pamamahala. Ibig sabihin po, sa paggogobyerno, sa pamahalaan, hindi lamang po opisyal ng gobyerno ang nagtatrabaho, kasali po ang mamamayan. Kaya naman po, bagamat hindi po tayo pinalad, may ibang kalooban po ang Diyos, hindi po tayo huminto. Itinayo po natin ang kauna-unahan, hindi lamang po sa Pasig, sa buong Pilipinas, ang Pasig City CSO Academy. Ang layunin po nito ay hubugin ang mga iba't ibang leader ng samahan, iba't ibang sektor, from senior citizen, LGBTQ, kabataan, solo parent, upang matuto kung paano po yung pag-gobyerno. At alam niyo po ba, ilang taon ang pinakabata na graduate po sa CSO Academy? 82 years old. At kung i-enrollin mo yan sa ibang leadership institution, ang bayad po dyan 70,000 to 150,000 pesos. Mga kaibigan sa Barangay Pampang, yung itinayo po natin dito sa Pasig, libre po at wala pong bayad. At higit sa lahat ay pagmamalaki po natin. Bakit po ito kinukwento mga kasama? Ang inyong pong lingkod, wala man po tayong posisyon, opisina o kapangyarihan sa gobyerno. Ginawa pa rin po natin ang ating trabaho ng may kahusayan at dedikasyon. Paano pa po kaya mga kasama sa Barangay Bambang? Kung pagbibigyan niyo po ako this 2025, mas hihigitan pa po natin at mas gagalingan pa po natin. Kaya naman po, sorry, pumasok sa isip ko. Naalala niyo, sino nakapanood ng Jumong? Alam niyo yung Jumong? Yung palabas? Yung tatay ni Jumong, sino? Si Hemusu. Sabi ni Hemusu kay Jumong, anak, ang kapangyarihan ay parang buhangin. Kapag hinawakan mo na mahigpit, mauubos. Makasiguro po kayo sa ginig ng Pasig, pag binigyan niyo po kami, pinagkatiwalaan niyo po ng kapangyarihan. Pangangalagaan po namin ito para mapaglikuran ng mga Pasigenyo. Kaya sama-sama po tayo. Huwag po nating bimitawan, Mayor Vico Soto. At syempre, ang magaling nating congressman na talagang nagsusulong ng makabuluhang reforma sa edukasyon, Congressman Roman Romulo. At sa mga taga-Barangay Ginebra, di ba alam niyo yung kanta? Pagbigyan nyo na ako, pagbigyan nyo na po ako, makasama ang taong ito sa Sangguniang Panlungsod, Vice Mayor Dodot Jaworski. Kaya po sa Barangay Bambang, vote straight, giting ng Pasig. At huwag nyo na po kalilimutan ang inyong lingkod, ang coach nyo sa buhay number 14, Coach Paul Sinogat. Maraming salamat. Ating iboto ang number 14 sa balota, si Coach Paul Sinogat. Ang gabi! Barangay Bambang! Salamat na lang at may ilaw. Baka hindi ako makita. Ano po? Oo nga, sino nga ba?
Huwag kayong mag-alala. Pag nakita ko ng gamo-gamo, matatakot yan. Aalis na ako. Pero alam niyo po, na wala dito yung mga anak ko eh, no? Nandiyan nakita niyo ba ang lahi namin ang gaganda. Walang maniwala ang mga anak ko. Pero gusto ko lang ipagmalaki. Ay, iba yun, nawala ko rin nagtayuan. Mga kamag-anak ko, tinan nyo ang puputi o tanyan. Sabi sa inyo, may lahi kami yung stiso eh. Talagang ako lang nasunog eh. Anyway po, isa lang ang sigurado ko sa Barangay Bambang pag nakikita ko ang mga ngiti nyo. Straight kidding ang Bambang! At alam nyo, bakit ko na sigurado yan? Dahil ang mga taga-Bambang alam na nandito sa Pasig ang pinakamagaling at pinakatampat na mayor sa buong Pilipinas, Mayor Vico Soto. At sigurado ko na alam ng mga taga-Bambang na nandito rin sa Pasig ang pinakamagaling na congressman sa buong Pilipinas, Congressman Roman Romulo. At sure na sure ako, Mami, alam ninyong lahat na nandito po sa Pasig ang magaling na Vice Mayor, kaya naipasa yung mga ordinansa na nabanggit ng mga kasamahan ko at babanggitin ko dahil may magaling tayo at matalinong Vice Mayor, Vice Mayor Dodot Jaworski. Alam niyo po, ang daming kumakalat ng mga fake news. Please po, huwag po kayong maniniwala. Biruin nyo na lang na isang fake news na kumakalat, nakakainis. Pinakakalat, kamukha ko raw si Vico Soto. Huwag naman, oh come on. Dahil ang totoo po, ang kamukha ko po ay si Congressman Roman Romulo. Parang ayaw pumayag ng lahat. Sabi ko lang ni Simon, oh my God, dito ko yung ibig sabihin, kamukha ko rin. Tuwan-tuwa rin po ako dahil sa Bambang sa pagmamahal nyo sa akin. Ang dami pong nangihingi ng tarpaulin. Pasensya na po kayo, kakaunti yung tarpaulin ko. Akala ko naman ikakabit nyo sa mga labas ng bahay nyo. Inilagay nyo sa loob ng bahay. Pagtakot pala sa mga laga. Pero alam nyo po, masaya ko lang po gusto ihatid sa inyo. Isang ordinansa na ipinagmamalaki ng isang taga-Bambang na makakatulong sa buong Pasig, lalo na sa mga tricycle driver. Libre na po ang prangkisa ng tricycle sa Pasig City. Wala nang babayaran ang mga tricycle drivers. Alam niyo po, bilang isang taga-Bambang na lumaki sa tambak, nakita ko po ang daming mga maliliit na mga sari-sari store. Hindi makapakakuha ng permit dahil mahal ang permit. Kaya sa isang ordinansang na isulat po ni Monsiel Volta, ngayon po, yung mga sari-sari store na kinikita lang ay 250,000 sa isang taon pababa. Libre na rin po ang permit, wala na rin pong babayaran. Nabanggit kanina ni Monsiel Simon, pinagbawal po ang pogo. Pero ang hindi po natin pinagbabawal ngayon ay yung mga nagtitinda ng pogo. Hinuhuli natin yan, totoo po ito. Pero ngayon yung mga ambulant vendors, na kung nakikita nyo po, may mga sticker na. Hindi na po sila hinuhuli, ginawa na natin sa legal. At ang totoo pa po, pati po yung medical, medical check-up ng mga vendors ngayon, libre na rin po, sa Pasig lang po yan. Kaya Bambang, baka naman, kailangan po natin mag-straight kidding na tayo. Nandito na tayo sa tamang daan para sa mabuting paggogobyerno. Kaya po, Barangay Bambang, isa lang po masasabi ko sa inyo, maraming salamat po. Dahil ilang beses ako natalo sa Bambang. Yung pala may ibang plano para sa akin. No? Yung pala, kailangan po ako para makatulong po sa mas nakakarami, hindi lang po sa Bambang, pero po sa buong Pasig. Maraming salamat po. No? Kaya po, tatandaan natin, uulitin ko lang, alam na naman ng mga taga-Bambang to, pag nakikita natin sumisay sa ako ng ganyan, ipinapaalala ko si Mayor Vico Soto po ito. Hindi ko naagawin, talagang Mayor Vico naalala dahil maputi. Pero pag binaliktad ko yan, maitim na to. Huwag na kayong kokontra, bolta na to. Ulitin ko, bakit? Sino to? Dahil? Sino to? Dahil ang titindin yung mga taga-Bambang para hindi ko kayo kabarangay. Pero again, tandaan po natin, nandito po tayo para magsama-sama po sa patuloy na pagbabago. Vote straight kidding ng Pasig, Barangay Bambang. Maraming salamat. I love you, Mama Chumchu. Muling iboto ang number 4 sa balota, Councilor Volta de los Santos. Nagbigay ng pride sa amin.
sana pagbigyan naman natin si Mayor Vico, kahit ngayon lang, na itong susunod na term, straight eating talaga tayo. Yung 6 na konsehal, pagbigyan na natin si Mayor Vico. Pagod na. Pagbigyan na natin si Mayor Vico. Straight. Alam ko, mahirap po minsan dahil minsan meron tayo talagang kaibigan eh. Merong kaibigan, pero ito na lang, yung ugaling Pasigueño naman, ipangiral natin, pakita natin, na kung may tao na tama ang ginawa, may tao na nagbigay sa atin ng karangalan, may tao na pinaganda po yung kalooban natin, bigyan naman po natin ang buong slate, 6 na giting councilors. Huwag na po tayong, ito lang naman eh, itong term na to, pagbigyan na po natin si Mayor Vico. Maasahan po ba natin yan? Straight giting, yung 6 na konsehal. Walang iiwan sa 6 ha? 6 ha? At Vice Mayor Dodot. At syempre po, yung pinakamahalaga, yung talagang nagsakripisyo para sa ating lahat. Kasi nakikita po natin ngayon yung bunga eh. Pero sa totoo, bilyon ang pinag-uusapan. Nakita natin, I'm sure may lumapit kay Mayor Vico na sinabi, Vico, wala namang makakalaman, pagbigyan mo na kami. Pero nakita niyo naman, yung prinsipyo ni Vico, dire-diretso talaga. Para sa bawat Pasigueño, para sa lungsod ng Pasig. Kaya sigurado ko naman, Mayor Vico Soto tayo. Dahil po dyan, magpapasalamat po ko sa inyo. Magandang gabi, Barangay Bambang. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Ang mahusay na mayor! Barangay Bambang! May energy pa na tayo! Yung mga nandito sa gilid, yung mga nandun sa dulo, narinig niyo po ba kami? Sa mga kasama natin sa upper box. Yung mga nakaupo. May lakas pa ba tayo? Pawis na ba tayo? Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Nakakapit po yung wallpaper ng cellphone ninyo. Ate. Maraming salamat po. Sir, nasa lower box. Maraming salamat po. Ate, nakita ko yung wallpaper kasi sa cellphone. Nakakatakot eh. Alam nyo, suggestion ko po sa inyo, kung gusto nyo mas maganda ang gising nyo sa umaga, gawin yung concept bolta, yung wallpaper na sa inyo. Suggestion lang po, huwag po masapain. Suggestion ko lang naman po yan sa inyo. Grabe ang pagtanggap ninyo sa dito ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. Lungsod ng Pasig at sa ating lokal na pamahalaan ay mas madali nang maging mabuti at mas mahirap nang maging kurang. Yan po ang pinakamagumpay natin. Hindi lang sa nauumpisahan na natin yan, kundi napakalaki ng pagtagumpay natin. Pero alam nyo, ang pinag-uusapan natin dito, malaki po talaga. Hindi lang milyon, bilyon-bilyon piso po ang pinag-uusapan natin. Siguro, narinig nyo na naman ako dati pagka kinukwento ko yung mga computation natin, kung masali yung natitipid natin na dating naibubulsa o dating kung uso pa yung SOP o feedback sa Pasig, kung nasa magkano na po yan ngayon. Kasi, dati 20%, 30%. Hindi naman sa Pasig, yun ang kalakaran. Hindi natin nila lahat, pero alam natin sa maraming lugar, ganyan po. Kung narinig nyo po magkwento si Mayor Benji Magalong ng Baguio, kung may Facebook kayo, o sa TikTok, minsan lumalakas, kung nagkwento niya, nakaabot ng 40%, 50% yung naibubulsa sa ibang proyekto. Nakakaalama din ang mga Pilipino. Pero tayo sa lungsod ng Pasig, natigil natin yung ganun klaseng kalakaran.
tayo sa lungsod ng Pasig, nagawa natin dahil nagsaling pwersa tayo, dahil nagtulungan tayo, dahil nagkaisa tayo, natalikuran natin yung mga kalakaran na alam natin ay mali. At niyayakap na natin ngayon ang mabuting paggugobyerno na bukas na may pananagutan sa taong bayan. At dito na po tayo ngayon, dito na po tayo, mga kaibigan. Eh sana mga kaibigan, sana dire-diretso po tayo. Sana dire-diretso po tayo. Straight dito ng Pasig po tayo. Ngayon ko po sa inyo, may mga ibang kandidato na sa totoo kaibigan ko rin. Hindi naman natin sila para siraan. Sa totoo, parang mabait naman. Pero ang hirap po kasi na magkaroon ng isang team, isang konsero na hindi lahat kapareho natin ng prinsipyo, na hindi lahat ka-direksyon natin, na hindi lahat naniniwala dun sa gusto natin gawin, na tapat, malinis, maayos na pamamahala. May iba mabait naman sa totoo eh. Kaibigan natin. Pero baka masyado nang nasanay dun sa lumang kalakaran. Alam nyo, pakunti, sa totoo pakunti na po yung bilang ng mga gusto gumanap dun sa lumang kalakaran. Yan naman ang katotohanan. Pero may iilan pa rin po. May iilan pa rin pong tao na gusto tayo umagas kasi siguro mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Maaaring sila yung nakaupo nun, maaaring sila yung may porsyento sa mga kontrata, o maaaring sila yung mga kontratista nun. Ito na kayo gano'n. Wala tayong ginagawin na spesifiko. Pero ito yung katotohanan eh. Kailangan natin, kung gusto natin umunlad, bilang isang lungsod, bilang isang bayan, kailangan harapin natin ang katotohanan. Kailangan harapin natin ang katotohanan, maganda man o hindi, harapin natin ang problema, alamin natin ang problema, para malagpasan natin yung mga problema. Tingnan po natin, ba't kaya yung iba hanggang gumastos ng hindi lang milyon, kundi bilyon piso para sa posisyon? Anong tingin nilang meron sa posisyon? Anong tingin nilang meron sa City Hall para gumastos ng bilyon? Ako, kami sa City ng Pasig, hindi po kami mahihiyang sabihin sa inyo na kapag kampanya, kapag eleksyon, hindi kami gumagastos ng malaki. Marami namin, mabuting namin, hindi magago. Kasi, pag nanalo, wala din kami babawiin. Kung anong meron sa loob ng anong laman ng kabal ng bayan, ibabalik ang buong-buo sa tao, walang kulang, walang bawas. Hindi bawi na papunta sa bulsa, ang bawi natin papunta sa serbisyo. Ngayon po, dito na tayo, nagpubunga na yung mga pinaglaban natin. Sana po, dire-diretso tayo sa isang Pasig. Oo, Vice Mayor natin ngayon, alam mo, sa Congressman kasi, alam ko kasi na kahit hindi ko panggitin, talagang baka 99.999%. Alam naman po natin kung paano magtrabaho ang ating Congressman. Sa Vice Mayor, alam ko po na karamihan sa atin nakita rin kung paano siya magtrabaho. Pero ang ini natin, ang totoo rin po, ang City Council kasi minsan hindi naman alam ng lahat ng tao kung ano talaga ginagawa ng sanggunian. Minsan, iba yung expectation natin kasi sinanay tayo sa medyo iba eh. Sinanay tayo sa ibang style. Sinanay tayo sa hindi naman yun yung trabaho ng kunsya ng Vice Mayor, pero yun yung ginagawa. Yung totoong trabaho, ayon sa batas, hindi ginagawa. Diba nasanay tayo, parang nagulo tayo, nalito tayo bilang mga mamamayan. Kaya minsan, hindi natin na ay, hindi pala talaga yung trabaho. Ang galing niya pala sa trabaho niya. Ang Vice Mayor po, ang pangunahing trabaho ay bilang tagapangasiwa o presiding officer ng City Council. Ang dami ko na po nakita ng presiding officer
Nung hindi pa ako mayor, nag-iikot po ako sa iba-ibang LGU. Nanonood po ako ng mga session. Sa Metro Manila, siguro mga 5 na attendant ko. Sa probinsya, nakapag-attend na rin po ako. Pero ito masasabi ko, hindi dahil kakampi ko siya, pero dahil buong puso ako naniniwala. Nakita ko sa sarili kong mata. Sa lahat ng napanood kong presiding officer ng City Council, wala pa ako nakita kasing galing ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Napaka-professional pa. Alam niyo ba, tinaasan niya yung tinaas niya yung antas ng City Council natin. Napaka-professional. Pag-session, 10 AM. 9:59, nandun na siya. Hindi na rin. Hindi absent, hindi na rin. At syempre, yung mga konsel po natin. Pagkit ko na po sila, yung mga accomplishment nila, narinig nyo naman po. Kami sa Giti ng Pasig, tayo sa Giti ng Pasig, hindi tayo mga ngako ng langit at lupa para lang sa boto. Katotohanan lang po pag-usapan natin. Dali naman po, laway lang po hunan. Pwede ko ipangako ang langit at lupa sa iyo, pero hindi natin gagawin yun. Narinig niyo po yung accomplishment, narinig niyo po yung track record, narinig niyo po kung ano yung mga ginawa natin itong nakaraang mga 3 taon. Okay na po yun, hindi na po kami mga ngako. Magtatrabaho pa rin kami, pero hindi na tayo mga ngako basta kung kaya gawin, nakitang posible, nakitang magandang gawin, wala nang pangako, kaya gawin natin natin. Masaya ngayong 2025, sama-sama pa rin po tayo. Unahin natin yung naka-wheelchair. Mula Congressman, Vice Mayor, 6 na kunsya ng Distrito 1. Ano po? Ay, syempre yung mayor kasama rin po. Kung kalimutan yun. Sobrang kaming mahal, kaya hindi natin kayo. Namal ka na! Tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo liligo, hindi tayo kakaliwat kanan. Mas lalong hindi tayo U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Diretso po tayo.